Alam mo bang habang ikaw, ako, at lahat ng tao ay pinagkakakaltasan ng tax kada buwan, yung mga bilyonaryo, walang kahirap-hirap. In fact, mas lumaki pa ang yaman nila habang halos zero ang binabayarang buwis. Grabe, diba? May sikreto kasi sila at iyan ang ibubunyag natin sa video na ito. Ganito magtago ng yaman ang mga bilyonaryo. Ang isa sa mga estratehiya ng mga bilyonaryo sa pagtatago ng kanilang yaman ay ang tinatawag na buy, borrow, die. Ganito yan. Una, yung buy. Bibili ka ng asset. Ano yung mga assets na yon? Ito yung mga stocks, mga mansyon, mga sports car gaya ng Ferrari, mga yate, diamond painting. Yan, binibili nila lahat ng mga yan at tumataas ang value ng mga yan. Next is yung borrow naman. Hihiram sila o mangungutang sila ng pera gamit yung asset na yon bilang collateral. Ano nga ba yung collateral? Ibig sabihin, pampalit sa utang kung hindi ka makakabayad. Next is yung die naman. Ibig sabihin, kahit mamatay ka pa, mayaman ka pa rin. Wow. Dahil yung mga assets na binili mo, walang buwis na ipapamana mo sa iyong mga anak. Teka lang, what? Oo, pag namatay ka, step up in basis ang tawag. Parang nire-reset ang value ng asset. So walang capital gains tax. Example, kunwari may painting ka na worth 100 million pesos. Gamitin mo itong collateral at umutang ka ng 50 million pesos sa bangko. And then yung inutang mong 50 million, gagamitin mo ulit yon upang bumili pa ng marami pang asset. Hindi mo ibinenta yung painting, kaya wala kang tax. Namatay ka, ipinamana mo yung painting. Walang tax ang anak mo, Wow. kaya boom, lolobo ng lolobo ang iyong kayamanan. Ngayon, magbigay tayo ng example in the real life. Unahin natin si Elon Musk. Ayaw niyang magbenta ng Tesla shares para hindi siya mabuwisan. Yung kanyang mga shares sa Tesla, ginawa niya itong collateral upang makautang ng bilyon-bilyon sa bangko. At yung inutang niya, ibibili niya ng mga mansyon at mga rockets. Another example ay ang Oracle owner na si Larry Ellison. Gumamit siya ng Oracle stocks para umutang ng bilyon-bilyon upang makabili siya ng $80 million na mansyon at yate. Wala siyang binayaran na capital gains tax. Wala rin siyang inilabas na pera. Wow. Puro utang lahat. Grabe, di ba? Yung mga tao bumibili ng gatas, sila bumibili ng private jet gamit ang utang at tax-free pa. Hindi pa dyan natatapos. Alam mo ba kung para saan talaga ang Cayman Islands, Monaco at Bahamas? Hindi lang yan bakasyonan. Tax havens yan para sa mga bilyonaryo. Diyan sila gumagawa ng fake companies para ipadaan ng pera at makaiwas sa tax legally. Bali parang invisible money tree. Ginagawang maze para hindi matrace ang kanilang kayamanan. May trust sa Cayman. May foundation din sa Switzerland. At may mga dummy corporation sa Luxembourg. Boom! Hindi mo na alam kung saan napunta ang kanilang pera. Ayon sa ProPublica, ang 25 na pinakamayayamang tao sa Amerika, ang average na buwis nila 3.4% lang. Samantalang ordinaryong empleyado, umaabot ng 20 to 30%. So habang tayo, pinapawisang mag-file ng ITR, sila nasa yate, may wine, at tumatawa habang wala silang binabayaran. Okay, so hindi naman lahat tayo may 100 million pesos na painting, no? O stocks na pang collateral. Pero may lessons tayo dito. Una, maging asset, hindi lang consumer. Mag-invest, wag puro gastos. Next, smart debt. Kung uutang, siguraduhin pupunta ito sa bagay na kumikita. Gaya ng negosyo, lupa, at stocks. Hindi ka mangungutang dahil gusto mong magpariban. Next is mag-isip ng long term. Ang yaman ng bilyonaryo, 10 to 20 years nilang pinaghirapan ito at pinaikot. Next, maximize tax-free zones. Dito sa Pilipinas, maraming mga tax-free na investment na pwede mong puntahan. Gaya ng Pag-ibig MP2 savings, yung ibang mga insurance, at mga government bonds. Lahat ito mga legal at pasok sa batas. Kaya pala kahit ilang lifetime pa tayong mag-overtime, di pa rin tayo makakahabol sa yaman ng mga bilyonaryo. Kasi may sarili silang game board na iba sa laro natin. Pero don't worry, knowledge is power. Kung kaya nila, kaya rin natin. Anyway, kung gusto mo pa na magito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.